banal at dakila. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Yamang tayo ay tinitipon ng banal na santatlo, alalahanin natin ang ating pagiging di karapat-dapat at ang pangangailangan natin sa pagpapatawad sa ating pagkakasala. Diyos naming Ama, Ikaw ang aming pinagmulan at siya ring katuparan ng aming mga mithiin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos na aming kapatid, naparito ka upang makibahagi sa aming kahirapan at pawiin ang aming mga kasalanan at upang makabahagi kami sa iyong kayamanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Diyos na aming kaibigan at kasiyahan, nanahan ka sa aming katawan bilang iyong templo, kung kaya't kami ay naging kalarawan ni Kristo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayon pinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos
sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakapagtitiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo,
Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng Ama ay sa akin. Kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ito mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, pag tayo minsan naiimbitahan na magkasal, nakikita po natin yung mga ikakasal, yung babae at lalaki. At minsan, sabi natin, hindi naman sa pag-aano, minsan iniisip natin, uy, bakit ganun yung itsura ng lalaki? Kaganda ng babae, bakit ganoon yung isang lalaki? Bakit yung kanya magiging asawa ay ganoon? O kaya sabihin natin, ganoon din, o medyo may itsura yung lalaki, bakit ganoon yung sa babae? Minsan iniisip natin na tayo ay nanghuhusga ng mga maraming tao, bakit sila ay nagkakatuluyan? Parang kapag tayo sa ating paningin, minsan hindi talaga sila bagay, sabihin natin. Hindi sila bagay. Bakit ganoon? Ano ba ang kanilang nakita sa isa't isa, no? Kasi kung makikita mo lang yung lalaki o kaya yung babae, ay sabihin mo sa iyong panghuhusga, ay hindi sila bagay. Subalit makikita din natin, no, na ano ba ang nag-uugnay sa kanila? Hindi lang siguro sa ating paningin, sa ating mga mata, nang husga tayo na itong dalawang to ay hindi babagay at dapat silang magkahiwalay. Hindi. Sila ay nagkaugnay dahil sa pag-ibig, pagmamahalan. Hindi yun ang hindi natin nakikita sa dalawang tao na nagmamahalan. No, ang nakikita lamang natin yung pang-physical nilang anyo, pero sa puso nila, hindi natin sila nakikita kung paano sila nagmamahalan sa isa't isa. Kaya siguro doon sa kinakasal, alam ninyo, so siguro yung ating mga kapanalig na mag-asawa, alam ninyo kung paano na magmahalan sa isa't isa. No? Nung kayo ay kinasal, ay alam ninyo na binibigay niyo ang buong puso niyo dito sa inyong katipan, sa inyong esposo o esposa, ibinibigay ninyo ang kanyang mga sarili. Ngayon ay pinagdiriwang din po natin ang dakilang kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos. Ang Panginoong Hesus, ipinakilala niya ang Diyos. Subalit hindi lamang ang Diyos na nag-iisa, no? Nag-iisa na parang ang Diyos Ama lamang, no? Ipinakilala ng ating Panginoon Jesucristo na sa iisang Diyos may 3 persona. Subalit sa kalimitan, no, sa liit ng ating pangunawa, no, sa liit ng ating pangunawa, hindi natin maarok, hindi natin maunawaan kung paano nagiging iisang Diyos, subalit may 3 persona. Subalit sa pagpapakilala ng ating Panginoon, sa ating Diyos, ipinakilala niya na ang Diyos ay pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, tayo ay nagiging isa. Ang Diyos ay nagiging isa. Ang 3 persona na ito ay iisang Diyos. Bakit ba kailangan nating malaman na ang Diyos ay kailangan maging santatlo? Bakit kailangan ang Diyos ay 3 persona pa? Hindi ba komplikado yan, Father? O kaya, bakit pa kailangan maging 3 persona? Pwede namang iisang Diyos. Hindi ba malilito ang tao na meron pa akong Diyos Ama, meron pa akong Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Kahit kami mga theologians o yung mga pari na nakikilala ninyo, mahirap na ipaunawa itong misteryo na ito, no? Yung misteryo na ito. Dahil hindi natin maaarok sa ating isipan. Kahit na sabihin natin kung matematika, no? 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero dito sa ating pinapakilala sa atin, 1 plus 1 plus 1 equals 1.
Hindi natin mag-aarok sa ating isipan na ang tatlong persona na ito ay isang Diyos. Pero pwede nating maunawaan na itong Diyos na ito ay iisa dahil sa pag-ibig. Gayon din sa ating sinabi kanina, no? Hindi natin maaarok na itong dalawang ito, itong lalaki at babae, ay mag-iibigan at sila ay magiging isa, no? Sila ay magiging isa. Kaya siguro sa mga mag-asawa diyan, no? Kaya kahit na sabihin natin malayo ang inyong mga itsura noon, unti-unti, no? Unti-unti nagkakaroon, nagkikita kayo sa pagkikita ninyo, minsan nagkakamukha na kayo, no? Yung mga mag-asawa, no? Habang kayo ay magkasama, sabi nga nila, kung sino daw lagi ang kasama mo, nagiging kamukha mo. Tama ba yun? Kung sino yung nagiging kasama mo, nagiging kamukha mo. No? Katulad doon sa mag-asawa, no? Habang kayo ay magkasama sa bahay, magkasama lagi, kayo ay nagiging magkamukha. No? Magkamukha. Hindi lang sa physical na nyo, kundi sa pagiging magkamukha sa isip at sa puso dahil nag-iisa kayo. Mga kapanalig, alam nyo, meron ding controversial na nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Yung divorce bill na maari na yatang maging batas, no? Dahil nasa final reading na. Ano po itong divorce bill? Ito po yung antithesis, no? Sabihin natin, no? Opposite po nung sinasabi po natin sa Banalasang Tatlo. Ang Banalasang Tatlo ay nagiging isa dahilan sa pag-ibig. Subalit, meron siguro sa pagkakataon na ito, merong isinusulong sa Kongreso ngayon na divorce bill, no? Divorce bill. Ang pagkakawatak ng mag-asawa. Gayunin siguro, pwede pa nating sabihin, magkakawatak-watak ang pamilya dahil sa divorce bill na ito. Siguro hindi ko na lang siguro mailalahad-lahat ng kung bakit hindi dapat nating tanggapin ang divorce bill. Pero mas maganda nating maunawaan kung bakit isinusulong ito. Bakit ba naisusulong at naisusulong ito sa Kongreso? Ano ba ang nangyayari sa ating pamilya? Ano ba ang nangyayari sa ating mga mag-asawa? Nagkakawatak-watak, bakit? Dahil nagkakanya-kanya. Nagkakanya-kanya tayo sa ating pag-iisip. Gusto ko to, ayoko nun, magkasalunga tayo, maghiwalay tayo. Ayaw nating unawaan ang mga sinasabi ng kabila dahil may pansarili tayong interes. Ayaw nating maunawaan ng kabila dahil mas gusto ko unahin ako. Nagkakanya-kanya tayo, mga kapanalig. Ayaw nating mag-adjust sa mga kagustuhan ng iba. O baka naman po pwedeng sigurong ikaw naman, no? Serbisyo, pagmamahal, pagbibigayan. Ito yung mga nakakalimutan natin sa ating mga pamilya ngayon. Kahit sa magulang, sa anak, ako'y magulang, no? Ayokong kailangan sundin niyo ako. Siyempre, may ibang henerasyon, ito yung anak. So magwawala din yung anak, magiging pasaway din yung anak, magkakahiwalay sila, no? Ang magulang sa anak. Alam niyo sa nangyayari sa ating lipunan ngayon, tayo ay may kanya-kanyang ideolohiya, no? Meron akong gusto ko ito at ayokong pakialaman ninyo. Subalit sa makikita natin sa pagdiriwang natin na sa tatlo, ano ba ang nag-uugnay sa tatlong persona na ito? Sila ay magkakaiba. Ang Ama ay hindi anak, ang anak ay hindi ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay hindi Ama. Tatlong persona, magkakaiba. Subalit sila ay, sa pag-uugnay nila, sila ay iisang Diyos dahil sila ay pag-ibig. Doon siguro natin nawawala, no? Doon tayo nawawala sa ating pag-iibigan sa isa't isa. Ano nga ba kasi ang pag-ibig? Minsan, sinasabi natin ang pag-ibig ay yung kinikilig ka lang, no? Masaya tayo, no? Kinikilig, masaya tayo, nakangiti tayo. Subalit ang pag-ibig ay hindi lamang sa ganoon. Ang pag-ibig ay malalim.
Kung ang relasyon natin sa isa't isa ay napakababaw, kung ano yung gusto natin ay hindi natin na ibabahagi, yun ang pag-ibig na tayo natutuwa, tayo tumatawa, no? Yan lamang ba ang pag-ibig? Hindi. Dapat ang ating pag-ibig, ang ating mga relasyon sa isa't isa ay kailangang lumalim. Ano po itong paglalim na ito? Ito po yung sinasabi nating pagbibigayan. Alam nyo, hindi madaling magbigay. No? Dahil kung madaling magbigay yan, ay hindi yan pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, mayroon kang tinatanggal sa iyong sarili at ibinibigay mo sa ibang tao. Katulad ng pagmamahal ng isang ina sa anak. No? Yung kakainin na lang ng ina o kaya gagawin para sa kanya na lang ay ibibigay niya sa kanyang anak. O kaya hindi na ako mag-aaral para makapag-aral lamang ang aking kapatid. No? O kaya itong nabili kong gamit na ito ay hindi na lang para sa akin, ibibigay ko na lang sa anak ko o ibibigay ko na lang sa magulang ko. Itong pagbibigayan na ito, the sharing that we do, if there is no pain, if there is no suffering, if there is no sacrifice, that can never be love. Yun yung sinasabi nating pag-ibig sa isa't isa. Sa divorce bill na isinusulang ng Kongreso, na sana ay hindi matuloy, ito yung magwawasak sa ating mga pamilya, magwawasak sa mga mag-asawa dahil magkakanya-kanya tayo. Kung ayaw ko na sa iyo, madali na kitang i-diborsyo, madali na kitang tanggalin sa buhay ko. Sana makita natin sa ating mga pamilya ang tunay na pag-ibig ay pagbabahaginan. Kahit na konting sakripisyo na maibibigay mo sa iyong esposo, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga katrabaho, yung mga sakripisyo na ito ay magdulot sana ng pag-ibig. Mga mumunting mga paraan na ito ay magbibigay sana sa atin na tayo ay umiibig sa isa't isa. Gayun din, dito sa ating pinagdiriwang na ito, sa tatlong persona sa iisang Diyos, tinuturuan tayo na mag-ibigan at magmahalan sa isa't isa. Mga sakripisyo, pagbibigayan sa isa't isa. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Berin, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kararoonan na mayumao, na may 3 araw na buhay mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa parito at hukom sa nangubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa asamaan na mabanal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang Kristiyano, sumasampalataya tayo sa banal na Santatlo. Yamang tayo'y bininyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dumulog tayo sa kanila ng buong pananalig. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na Santatlo sa lupa, naway tupdin nito ang kautusan ni Kristong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa na walang takot o sagabal. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng binyagang nabibilang sa iba't ibang sekta ng mga Kristiyano, naway tipunin sila ng kanilang parehong pananampalataya sa banal na Santatlo upang maibalik ang nasirang pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo,
dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong binyagan, naway manatili silang tapat sa kanilang mga pangako sa binyag at maging saksi sa bagong buhay na kaloob ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng ama at ina, naway sa banal na Santatlo, makatagpo sila at makahango ng inspirasyong magdudulot ng pagkakaisa at katatagan sa kanilang mag-anak. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, naway lagi nating tandaang kasama natin ang banal na Santatlo at makahango tayo rito ng galak at lakas ng loob. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan nating mga puso, idalangin natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Walang hanggat makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo kami nagmula, sa iyo kami nabubuhay, at sa iyo kami patutungo. Tanggapin mo nawa kami sa kabila ng aming pagiging di karapat-dapat at tulutan mo kaming makibahagi sa buhay mo magpakailanman. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhati. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas ng Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuwing ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos sa pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya ring anaming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba, sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo na ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Mga ginagawa namin ngayon, pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ni mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling ng utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin.
pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapayapaan. Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawan taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus at tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga panalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba na may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ng ating Diyos Ama sa lahat ng panganib at bigyan nawa kayo ng bawat kabuting kalooban. Amen. Puspusin nawa ng Diyos Anak ang iyong mga puso ng pag-ibig ng Diyos Ama at sa lahat ng iyong mga kapwa-tao. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Espiritu Santo sa inyong buhay nang nalalaman ang tama at mali hanggang matamo ninyo ang iyong gantimpala sa langit. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at magpatotoo sa pag-ibig ng banal na Santatlo saan man kayo naroon. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah.